plastic. Pasensya ka na Kuya Jo ah. Tanong salita ang kulit. Tanong salita ang kulit. Na plastic daw kami. Gusto ko nang manuntog eh. Ba't parang nakasimangot ka pa rin Kuya Jo? Ganyan talaga mukha ko. Ganyan ba talaga ang mukha mo? Ganyan talaga mukha. Oo. Original. Eh na, di ka naman galit sa amin. Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Basta wag lang plastikan, Jo ha. Hindi mo plastic. May papakatuto lang ako. Nagpapakatotoo ka. Yun nga napanood ko kasi yung vlog ng ating minamahal na ka-business. At nagulat din ako mga kapapi dun sa vlog na yon. Dahil mayroon pang ibang tao na pinagsabihan si Kuya Jonathan. At hindi mo alam Kuya Jo na subscriber yon, yung pinagsabihan mo na yon? Hindi ah. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Eh. Oo. Panood ko yung vlog. Gusto ko lang malaman mga kapapi ko ano yung naramdaman ng mga kasama nila noong time na yon, nung sinabi ni Kuya Jonathan yun na ayaw niya nga sa plastic, no? Gusto ko lang din Kuya Jo, pasensya ka na Kuya Jo gusto ko lang na malaman mo kung ano yung naramdaman nila nung time na yon, no? Ano nasabihin yun naubusan na ako ng sabi. Naubusan ka? Parang sila salta ng salta ang kulit. Oo. Wala na akong masabing yun na aksidente, nasabi ko. Hindi ko naman sukat akalain na masasaktan ko yun. Oo. Sa pagkakamali sabi sa camera nakatutok ako nagsalta. Oo. Nasabi ko yung pagkakamali. Yun na nagkamali. Hindi ko masabi kasi sila ang daldal salta ng salita. Ako naman nakatahimik na. Kung tinigilan nila, di wala na sana problema. Naisip ko yun. Baka pumasok sa utak ko, nasabi ko nagkamali ako. Yun lang. Oo. Ayan si Bay Papaya, Kuya Jonathan. Yan ay asawa ni Junjun, no? Alam mo naman yun, no, Kuya Jo? Oo. Bay, anong masasabi mo kay Kuya Jonathan? Kasi nung napanood ko yung vlog na yon kay Papa, wala kang sinabi patungkol doon. Parang ako, nung time kasi noon pa, parang naguluhan. Oo. Ito Pero siguro. naintindihan ko na. Pero siguro ito yung pagkakataon na pwede mo sabihin kay Kuya Jonathan yung totoong naramdaman mo nun. Kasi yung time yung na binanggit ni Jonathan na plastic daw kami, nag-eat dugo ko nun eh. Nag-init ang dugo mo. Oo. Kasi biruin mo, kabago-bago mo pa lang sa business family, nasabi mo yung mga ganung bagay. Kasi bawat kasi di bitawan nating salita ay pag-isipan natin kung nakasakit ba tayo ng tao o hindi. Kasi kaya ka namin ginaguide para magaya ka namin na maging makulit. Nung time na yun parang gusto ko nang manuntog eh. Yun lang sa akin, Tan. Yung di yun matawag na plastic. Yung paghatid sundo pa lang sa nanay mo, di na yun plastic. Pangit pa yung daan doon, lubak-lubak pa. Tapos yun ang nasabi mo sa amin, plastic, mga OA. Pambihirang buhay yun. So akong magsalita dahil may camera. Kung wala namang camera, kahit ano sabihin, pwede. Kasi walang camera eh. Di ba tama? Hindi ko naisip, nakatutok pala yung camera, naka-on eh. Kaya nakapagsabi ako ng hindi maganda. Pero kung walang camera yan, pwedeng sabihin niya kasi walang camera, nanonood yung mga... alam ko na. Hindi ko nga naisip eh. Kaya ako nasabi. Kung naisip ko yun, hindi ko dapat masabi yun. Alam niyo na mali-mali ang magsalita, hindi ko agad naisip ko kung huli na eh. Kung nakita ko may camera yun, hindi sana ako nagsalita eh. Yun lang. May gusto ko pang sabihin ba kay Kuya Jonathan? Yan nga ang ano ko sa kanila eh. Bawat kasi bago ka magsalita ng hindi maganda, kailangan pag-isipan mo muna. Kahit para hindi ka rin may question namin. Ba't nasabi mo yung mga plastic kami? Sa loob ng magtatatlong taon ako sa business family, ikaw lang nakapagsabi sa akin kaming mga kagawang plastic. Kaya nga eh, pambira. Magandang araw mga kaagapay, mga kabisnes, mga kapapi. Ayan, napanood po natin yung short clip po na video. Ayan, galing po kay Papa Dins. Kung gusto niyo pong mapanood po ang whole video sa mga hindi pa po nakapanood, ayan, please subscribe po Papa Dins TV. And isalin nyo na rin po si Kuya Kabisnes, Kabisnes Official at saka Kabisnes Family. Ayan. So, ito lang po ay para sa akin din opinion na
doon sa napanood po natin, doon lang po ako mag-ano doon sa video. Para sa akin, medyo may masasabi din ako na tungkol dito kay Jonathan. Kung baga, parang may papayo ko lang din, parang karagdagan din doon po sa payo din po ni Papa Dins. Although parang pareho lang din kami ng sasabihin ni Papa Dins. So, ito lang din yung komento ko. Ayan. Yun nga, tinanggap naman ni Kuya Jonathan na nagkamali nga siya kasi nga hindi daw, kumbaga, hindi niya namalayan or hindi niya nakita na naka-video daw. Pero ito yung masasabi ko, sana mapanood to ni Kuya Jonathan. At hindi lang po si Kuya Jonathan, lahat po ng mga vlogger. Opo, hindi po, kumbaga, ito parang generalized din na sasabihin ko, kasali na po tayong mga vlogger. So, yung may nasabi doon si Kuya Jonathan na parang sabi niya doon na kung wala daw camera, pwede daw sabihin yung ganong word, which is para sa akin mali po. As a vlogger or siyempre alam natin na mga vlogger din si Kuya Ka-Business at lagi siyang nandoon kasama siya sa Ka-Business family. So para sa akin, ang masasabi ko ay dapat hindi lang po tayo kumbaga hindi lang kung dapat nag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Yun nga, sabi nga din ni Bay Papaya na dapat bago tayo magsalita, whether nasa camera o off cam, dapat mag-ingat pa rin tayo, 'di ba? Kasi kung sasabihin mong nagsasalita ka pala ng hindi maganda kasi walang camera, hindi po maganda 'yon, 'di ba? Pero ayan, inaano ko naman, understood naman si Kuya Jonathan, ayan, di bale, nagkaayos-ayos naman sila. Pero yun lang, sana hindi na maulit. At sana ma-practice din niya yung kahit walang camera ay lagi siyang mag-iingat sa mga bibitawan niyang salita. Kasi maaaring may makarinig na ibang tao or may makarinig na dyan sa mga paligid nila na, di ba, hindi natin alam kasi siyempre gumagala yan sila eh. So paano na lang kung may may makarinig pa sa ano ba yan? Kasi siyempre sabi nga ni Kuya Jonathan na may mga may pwedeng sabihin daw pag walang camera. So pag wala palang camera, baka pwede pala siyang magsalita ng mga ibang words na hindi rin magandang pakinggan. So dapat matuto na siyang mag-ingat sa mga bawat bibitawan niya kasi as long as nasa ka-business family siya, yun na nga, kailangan maingat siya sa bibitawan niyang salita kasi kung ano man yung maging problema niya, magre-reflecto sa ka-business family. So, alam naman natin ang mga tao ngayon, konting may marinig lang, di ba? So, nagiging hindi lang ikaw yung target, syempre kasi nandiyan ka sa ka-business family, di ba? So, madadamay pa rin ang ka-business. So, yun nga, dapat talaga mag-ingat siya sa mga bibitawan ng salita. Pero okay naman kasi ayan, kumbaga ayos-ayos na lang din sa mga kagwangs. Para sa akin, tama din yung sinabi ni Papaya na yun nga, sabi nga din niya na sa tinagal-tagal niya sa ka-business family, first time lang daw siya masabihan ng plastic, di ba? Medyo rin kung para sa akin din, kung ako yung nasa kalagayan ng kagwangs, talagang medyo mag-init ang tainga ko niyan, di ba? And yun nga, yun lagi ko nga sinasabi na minsan talaga iba kasi yung ni Kuya Jonathan kulang pa rin siya sa pakikipag-socialize sa mga tao. Kaya siguro may mga nasasabi siya na
mga words na hindi niya natitimbang or hindi niya alam o yung magiging effect po sa mga nakapaligid sa kanya, di ba? Sana ano pa, kumbaga magabayan pa si Kuya Jonathan kasi para sa akin may ano pa rin yun kulang pa yung kailangan pa rin niyang matuto ng mga tamang words na bibitawan, di ba? Kaya nga minsan sabi nga nila yung hindi naman sa inaano natin yung hindi nakapag-aral, no, di ba? Hindi naman sa dinidegrade natin o minamaliit natin, pero minsan dyan din nagre-reflect yung maganda pa rin yung may pinag-aralan kasi alam nila minsan kung paano mag-deliver ng sasabihin. Alam nila kung saan magbibitaw ng tamang salita at kailan hindi magbibitaw, di ba? So, yun lamang po yung mga ano ko. Sana maaga masolusyon na yan, hindi na maulit yan kasi sa magiging ano po niyan, magkakaproblema po dyan ang ka-business. And yun nga, tinanggap naman sila nila ang ka-business family ng maayos, tinatrato naman sila ng maayos. Sana hindi sana balang araw walang maging problema na darating sa punto na, 'di ba, mag-create pa ng malaking gulo. Ayan, kasi mahirap, madadamay po ang ka-business family. And ayaw din naman natin na kumbaga madumihan po ang ka-business family, di ba? So, yun lamang po yung masasabi ko. Ayan, parang ano ko yan i-address ko na lang yan kay Kuya Jonathan na laging mag-ingat sa bibitawang salita. And siyempre minsan yun nga, kung medyo na ano ka minsan, kasi alam ko yung pakiramdam na kasama mo makukulit tapos ikaw hindi. So medyo kasi ano talaga mahirap din pag ikaw tahimik na tao, kasama mo lagi makukulit, minsan na ano ka, yung natotrigger ka na nabuburyong ba yung tamang words dyan, yung naiirita ka. So, kailangan mo rin talaga mag-adjust, Kuya Jonathan. And madali naman yan, basta makisama ka lang ng totoo. Pag hindi mo siguro gusto yung pag nag-usap-usap kayo, kahit walang camera, pag hindi mo talaga gusto marinig yung kunwari nagbibiruan kayo, mas maganda lumayo ka na lang. Huwag ka nang magsalita, huwag mo na silang lumayo ka na lang. Oo, kung hindi mo kayang sabayan yung mga joke nila, 'di ba? Kasi masanay ka na ang mga kagwangs ay mga joker yan. So ikaw tahimik ka na tao. Kailangan mo rin mag-adjust, 'di ba? Pero kung kaya mo pang makipagsabayan sa kanila, gusto mong makipagsabayan lagi, 'yon. Mas maganda po yan, mabubuo or matatanggap mo din yung kakulitan nila, di ba? So yun lamang po, maraming salamat, and gusto ko lang din pong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood po ng ating video. Ayan, sana po supportan nyo rin po ang aking channel, Kaagapay, and wag nyo rin kakalimutan Kuya Ka-Business, ayan, Ka-Business Official, si Papa Dims TV, si Ka-Business Family, at sa aming mga kasamahan po ng mga reactors po ng Ka-Business, pakisuportahan din po. Maraming salamat. God bless po.